tayong magiging karakli. Ang lakas, oh. Bago sa saksi, nilamon na malaki apoy ang isang residential area sa pinagbuhatan Pasig City. Pasado alas 7 ngayong gabi nang sumiklab ang sunog. Umabot ng halos 1 oras bago ito naapula. At inaalam pa kung ilang bahay ang nasunog at kung magkano ang halaga ng pinsala sa ari-arian. Mahigit 1 bilyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa operasyon ng PIDEA sa Angeles, Pampanga. Ito na po ang pinakamalaking nasamsam ng PIDEA ngayong taon. Saksi si Jonathan Andal. Sa ikinasang raid sa isang bahay sa Angeles City, Pampanga, ganito karami ang nasamsam na droga. 155 kilo ng hinihinalang shabu. Ang halaga, mahigit 1 bilyong piso. Wala ho tayong nahuli doon dahil nung time na in-implement po natin yung search, hindi po lumitaw yung subject po natin search warrant. Ang target ng operasyon, isang Chinese national na 1 taon nang nangungupahan sa bahay na ginawa niyang bodega ng illegal na droga. Sabi ng PIDEA, miyembro siya ng isang high-value drug syndicate at konektado sa naarestong isa pang Chinese at Pilipina na nahulihan ng 35 kilos ng shabu sa bypass operation sa Angeles City rin nito lang May 14. Sabi ng PIDEA, base sa packaging ng mga shabu na ipinagmukhang tsaa, posibleng galing ito sa Thailand, Myanmar at Laos, ang Golden Triangle. We are looking into the possibility na dinaan yan through backdoor channels. Kasi nga naman, based on the profile ng mga nakuha nating droga, no, most likely nanggaling ito dun sa ating tinatawag na Golden Triangle. If we were not able to confiscate or seize these dangerous drugs, most likely this will fall dun sa ating mga small-time drug peddlers. Noong 1 linggo, ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos na tutukan ng mga street-level drug personality. Sabi ng PIDEA, hindi nila napapabayaan ang maliliit na drug suspect kahit minuhuli silang malalaking personalidad sa droga. Katunayan daw, mula nang ibaba ng Pangulo ang direktiba, nakapagkasana ang PIDEA ng mahigit 300 operasyon, nakahuli ng mahigit 400 suspect at nakakumpiska ng halos 5 kilong shabu at marijuana. Pero wala raw silang ni isang napatay dyan. Panawagan ng PIDEA, isumbong sa kanila ang mga nagbebenta at gumagamit ng droga. Last week, nagbigay tayo ng rewards. 8 individuals, they were able. 4 doon nakakuha ng 2 million pesos each. Kung meron man silang may turo, successful yung operation, depende sa quantity and quality, they will receive rewards from PIDEA. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, ang inyong saksi. Napurnada ang biyahe ng isang Korean national matapos mahulihan umano ng shabu. Sa kanyang bag po yan sa NAIA Terminal 1. Saksi si Nico Wahe. Pauwi na sana ng South Korea ang 63 anyos na Korean national na ito kagabi. Pero hinarang siya sa NAIA Terminal 1 matapos ma-x-ray ang kanyang dalang sling bag. Hinahinala kasi ang laman nito. Nakita ng X-ray operator ng Office of Transportation Security yung resemblance ng lighter sa X-ray monitor doon sa sling bag ng Korean national. Kaya yung baggage inspector ay nagsagawa ng manual inspection. Dito na nakumpiska mula sa Korean national ang 2 lighter, mga aluminum foil at sachet ng hinihinalang shabu na nasa loob ng kanyang bag. 5 gramo ang dami ng droga na nagkakahalaga ng nasa 34,000 pesos. Actually, yung PIDEA ang pumunta dito sa Terminal 1 at nag-conduct sila ng test doon sa white crystalline substance at sinabi nila na ito ay methamphetamine hydrochloride or otherwise known as shabu, sir. Hindi na rin daw naka-imik ang Korean national. Walang pahayag ang dayuhan na hawak na ngayon ng PIDEA. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, nilinaw po ng MMDA na hindi iiral ang number coding scheme sa EDSA sa oras na ipatupad ang odd-even scheme. At gagawin na rin 1 buwan ang dry run na magsisimula sa June 16. Saksi, si Joseph Moro. Napakamot ng ulo ang maraming motorista na simula sa June 16 sasabay sa umiiral ngayong number coding scheme ang ipatutupad na odd-even scheme ng MMDA. Ipatutupad ito habang ginagawa ang EDSA rebuild pero paglilinaw ng MMDA ang odd-even scheme ay sa EDSA lamang.
at ang number coding scheme ay sa ibang kalye ng Metro Manila. Isang beses na lang nila magagamit yung sasakyan nila sa EDSA. Correct. I-replace ng ad-even yung existing number coding scheme sa EDSA. Yung mga tatawid lang ng EDSA, hindi babaybay. Like, kunyari, Ortigas, pupunta ka sa kabilang side, tatawid ka ng EDSA. Hindi yun violation. Kaya mga may plate number halimbawa na nagtatapos sa 7, bawal sa ibang daan tuwing Huwebes sa ilalim ng number coding scheme. Sa odd-even scheme, Lunes, Miyerkules at Biyernes sila bawal sa EDSA. Ayon sa MMDA, sa halip na isang linggo lamang yung dry run ng odd-even scheme sa EDSA, ginawa na nila itong isang buwan simula sa June 16. Ang ibig sabihin, sisitahin, papadalhan pa rin kayo ng notice of violation pero hindi nyo kailangang magbayad ng multa. Ito raw ay ginagawa nila para masabayan na rin yung paglilibre ng toll fee sa ilang bahagi ng Skyway. Naglabas na rin ng MMDA ng rerouting scheme para sa mga mapipilitang umiwas ng EDSA kasama halimbawa ang mga entry at exit points papunta sa Skyway. Pinaplansya naman ng DOTR at ng San Miguel Corporation na nagpapatakbo ng Skyway kung paano gagawing libre ang toll fee. Pwede raw na palawigin ang concession agreement para hindi na magbayad ang gobyerno ng ililibreng toll fee sa loob ng 2 taon. Tuloy-tuloy naman ang panguhuli sa mga pasaway sa ilalim ng NCAP o No Contact Apprehension Policy. Sumusunod na sa kanilang lane ang mga motorista kaya umaasa ang MMDA na makatutulong ang NCAP sa pagbawas ng trapiko. Iba't iba ang multa depende sa paglabag. Kung mangangahas na lumabas sa linya at makukuha ng CCTV, 1,000 pesos ang multa sa first offense dahil disregarding traffic sign ito. 100 pesos kung nakatsinelas at 1,500 pesos kung walang helmet. Sa susunod na linggo, ilulunsad ng MMDA ang text alert at website para sa mas mabilis na pag-abiso sa mga mahuhuling motorista. Inaayos na rin gawing option ang pagbabayad ng multa gamit ang mobile wallets. Nagbabala naman ang MMDA na hindi sa kanila galing kaya huwag gamitin ang isa umanong link kung saan pwede mong malaman kung may violation ka. Kasama naman sa ipinangakong aayusin ng MMDA lalo na sa papalapit na EDSA rehabilitation ang mga bangketa. Kaninang umaga inabutan ng mga tauhan ng MMDA Special Operations Group Task Force ang bangketa sa Pasay na kung hindi tinambakan ng mga basura, tinayuan ng tindahan, lotohan at lutuan. May basketball board at ring pa. May bahagi rin ng bangketa na pinarerentahan ayon sa MMDA. Pero ang mga nahuhuli di na raw kagaya dati na nagiging mas palaban. Meron tayong mga ilang mga nahuhuli na sinasabi nga nila, sir, nahuli niyo po kami pero okay lang, mali naman po kami. So I think there's this acceptance already. Pinasadahan din ng bantay sa Gabal Operations ang Arellano Street sa Maynila, pati sa Bel Rojas, Tejeron at Pedro Hill. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Niyanig ng magnitude 4.6 na lindol ang General Nakar, Quezon kaninang tanghali. Naramdaman po ang pagyanig hanggang Metro Manila. Saksi, si Chino Gaston. Tigil operasyon ng MRT-3, LRT-1 at 2 matapos yanigin ng Intensity 4 na lindol ang ilang bahagi ng Metro Manila pasado alas 12 kaninang tanghali. Sinurik ang mga riles at tren para matiyak na walang napinsala. Bago mag-alauna ng hapon, balik sa normal ang operasyon ng mga tren. Matapos maramdaman ang lindol, kalmadong naglakad palabas ng Senado ang mga empleyado pati mga kawani ng media. Maging sa Malacanang kung saan ang ilan may suot pang kulay asul na safety helmet habang palabas ng compound ng palasyo. Ganito rin sa House of Representatives, COMELEC at Department of Justice. Ayon sa PHIVOX, naitala ang epicenter ng magnitude 4.6 na lindol 25 kilometers mula General Nakar sa Quezon Province. Segundo lang daw ang itinagal ng lindol at wala pang natatanggap na ulat kung may mga nasaktan o nasirang mga gusali at bahay. Ang source po nito ay tectonic. So may gumalaw po na fault na malapit po, may gumalaw po na fault. So far po hindi natin alam kung anong fault ito. Pwede po natin tawagin local fault. Ibig sabihin local dun sa lugar na yun. Wala naman po itong kinalaman sa mga kunyari may paggalaw na iba pang faults. Bagamat hindi naman lahat ng mga gusali ang nagpatupad ng earthquake evacuation, natutuwa pa rin ang PHIVOX na dumarami na ang may alam kung ano ang gagawin tuwing may lindol. Mahalaga po dito yung ating mga paghahanda, lalo na ipakikilahok po natin sa mga earthquake drills upang
at least aware po tayo kung ano po ang nararapat nating gawin kung sakali magkakaroon ng isang malakas na lindol. Pangalawa po, kailangan nating masigurado na yung mga ating mga built structures, halimbawa po bahay, buildings, mga hospitals, ay ito po ay sound po. Ibig sabihin matibay, sumunod po sa building code. Matagal nang pinaghahandaan ng Office of Civil Defense ang isang malakas na lindol na kung tawagin ay the big one. Oras na may matinding paggalaw ang West Valley Fault sa silangang bahagi ng Kamaynilaan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa ikalawang ASEAN-GCC Summit ang kahalagahan ng malayang paglalayag sa kalakalan at pagtugon sa climate change. Saksi, si Ivan Mayrina. Malayang kalakalan na nakasalalay sa malayang paglalayag. Yan ang binigyan diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang intervention sa ikalawang ASEAN Gulf Cooperation Council o ASEAN-GCC Summit. Ito ang pagpupulong ng 10 member states ng ASEAN at ng pinakamayayamang Arab countries, ang Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain at Oman. The South China Sea and the Arabian Sea cover vital sea lanes that serve as lifelines to regional and international commerce in both our regions. As such, it is necessary to provide the freedom of navigation to guarantee unimpeded commerce and to protect the marine environment through compliance with established international law, specifically UNCLOS. Ang pahayag na ito ng Pangulo sa gitna ng patuloy na pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas, kahit pa sa loob ng sarili nitong exclusive economic zone. Sa parehong talumpati, nagpahayag ng pagkabahala ang Pangulo sa nagpapatuloy ng military operations ng Israel sa Gaza Strip na nagdudulot anya ng patuloy na pagkamatay ng mga sibilyan kabilang mga kababaihan at mga bata. The Philippines calls upon all parties to adhere to their obligations under international law, with particular emphasis on the protection of civilians, especially women and children, and the facilitation of humanitarian assistance to all those who are in need. Sa usapin naman ng climate change, nanawagan ng Pangulo sa GCC na mayayamang bansa dahil sa kanilang oil and gas reserves para sa kontribusyon sa Loss and Damage Fund na tutulong sa mga bansang tulad ng Pilipinas na tugunan ang banta ng nagbabagong klima. Pilipinas ang host ng Loss and Damage Fund bilang isa sa mga pinakaapektado ng epekto ng climate change. Country coordinator din ng Pilipinas para sa ASEAN-GCC relations. Pero higit na mahalaga para sa bansa ugnay nito sa GCC dahil sa kabuang 2 milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa mga bansa roon. Inaabangan naman ang kahinatnan ng kauna-unahang ASEAN-GCC China Summit na naganap ngayong hapon. Samantala, magandang balita naman daw para sa Pilipinas ang $400 million na handang ilaan ng Asian Development Bank para sa development projects ng Pilipinas na inanunsyo sa pulong ng BIMP-IAGA o Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asia Growth Area. Ang ADB tuloy-tuloy ang commitment. The ADB has been helping us, helped us craft the BIMP-IAGA Vision 2025 and has continued to work with the Mindanao Development Authority to craft and come up with a vision for 2035. Mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, ang inyo saksi. Arestado ang isang lalaking sangkot umano sa rentangay o yun pong pagtangay ng mga inuupahang sasakyan. At sa hiwalay na operasyon, nadakip naman ang isang lalaking nagbanta umanong ipakakalat ang pribadong video nila ng dating kasintahan. Saksi, si John Consulta. Agad pinasok ng mga ahente ng NBI ang kwarto ng target. Pinosasa ng kanilang pakay na hindi na nakapalag. Ano man ang iyong sasabihin ay pwedeng gamitin sa'yo sa Korte ng Pilipinas. Ayon sa NBI, dating magkarelasyon ang complainant at suspect. Pero nang makipaghiwalay ang complainant sa suspect, noong nakaraang taon, sinimulan na raw ng suspect ang pananakot para siya'y mapilitang makipagtalik. Base din sa sinasabi nitong subject natin ay may mga sex videos sila. At ito ay ang kanyang ipinapanakot dito sa dati niyang kasintahan dito sa ating complainant na isisiwalat sa kanyang mga kamag-anak at sa kanyang mga mahal sa buhay at mga kaibigan sa trabaho. Kung kaya't napilitan nga itong ating complainant victim. Ang diskarte pa raw ng suspect. Pagka nakikita sila ay maunang pumapasok at nag-check-in itong lalaki, pinasusunod na lamang ang biktima.
Sinisikap pa rin namin makuha ang panig ng suspect na nakakulong sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. Pinakasuhan ng ating direktor ang nahuling subject para sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act, grave coercion, grave threats, at acts of lasciviousness. On regular filing, kinasuhan din natin siya sa paglabag sa Republic Act 8353 or rape. Alias Eric Dan Ortega Bautista, meron kang alias warrant para natin. Sa Maynila, nakuha na ng video ang aktual na pag-aresto sa wanted na si alias Eric sa harapan ng kanyang mag-iina. Sige, hindi, doon na. Hindi na, baka pumalag ka pa eh. Gagawa ka pa ng gulo, huwag na. Huwag na. Dinakip ang suspect sa bisa ng warrant of arrest sa kasong paglabag sa anti-carnapping law. Idinadawit ang suspect sa modus na rentangay o pag-upa ng sasakyan, pero sa halip na ibalik, ito'y tatangay na ng suspect. May mga nabanggit po siya mga area kung saan po niya ito binibigay or nilalagay. No, yun na nga po, sinachap-chap po niya ito at binebenta na sa mga kanyang parokyano or sa mga kanyang future clients. Sumugod sa HPG headquarters sa Campo Crame ang mga complainant. Sir, ano po nakuha sa inyo? Po? Wigo. L3. Yung sir, yung ano no? Ranger. Gate ng suspect, wala silang kinalaman sa pagtangay at pag-chop-chop. Siya lang daw ang umaharap sa mga bibiktimay nila. Sa madaling salita, boss, sila lahat nakikipagkomunikasyon sa cellphone, social media, telepono. Pag-pipick upin ng sasakyan, sir, ako na pupunta para kunin po yung sasakyan. Kung sila po ay nabiktima, muli bukas po ang ating opisina para po i-cater at matulungan po sila magsampa pa ng additional cases. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Isang batang babae at 3 iba pa niyang kaanak ang natagpo ang patay matapos paulanan ng balang isang compound sa Sultan Kudarat. Habang sa Zamboanga City naman, hulikam ang walang habas na pamamaril ng 2 nakasuot ng helmet. Saksi, si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Nakasuot ng jacket at helmet ang 2 yan nang dumating sa bahaging ito ng Governor Alvarez Street sa Camino Nuevo, Zamboanga City. Hanggang maya-maya, bigla na lang nilang pinagbabaril ang dumaan na rider at angkas nito. Natumba ang rider habang napatakbo naman ang angkas nito. Mabilis ding tumakbo ang mga sospek habang patuloy na namamaril. Pinunteriya pati ang isa pang motorsiklo sa kabilang lane pero nakatakbo at nakaligtas ang rider. Ayon sa Zamboanga City Police, dead on arrival ang rider na umano'y target ng mga sospek, habang ligtas naman ang 18 anyos na angkas nito. Di kita sa CCTV pero isang lalaking rider din daw ang nadamay at namatay rin sa pamamaril. Ayon sa pulisya, personal grudge ang isa sa inimbestigang motibo sa krimen. Ongoing yung at pursuit operation natin na dito sa POI natin, sir, kasi may witness rin po tayo na nakuha. And siya mismo na mapapa-identify dito sa POI natin na isa sa mga suspect natin. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV 1 Mindanao na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng mga biktima. Pasado 1:00 naman ng hapon kahapon, pinaulan na ng bala ang mga bahay sa isang compound ng magkakaanak sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Tumambad sa mga residente ang katawan ng mga biktima, kabilang ang isang nasa isang kubo at 2 natagpuan sa labas. Sa isang kwarto, naabutang nakadapa ang isang lalaking tila sugatan pero nakakagalaw pa at isang batang babaeng may tama ng baril. Ayon sa mga pulis, nasawi ang 3 lalaki at 10 taong gulang na babae. 3 iba pa ang nasugatan. Sila po ay accordingly pinagpabaril ng 6 na kalalakihan gamit ang high-powered firearm on board ng minivan na hindi po na kita kung ano po yung plate number. Patuloy ang pagtugis sa mga may sala at inaalam pa ang motibo sa pagpatay. Hindi pa naman po ng statement yung family at wala rin naman pong natanggap na anumang pagbabanta itong pamilya na to. According sa ating investigator, hindi po taga dyan sa area lahat yung victim. Para sa GMA Integrated News, ako si Efren Mama ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya magbibitiw sa pwesto. Sa gitna po yan ang panawagan ng mga kritiko kasunod ng isinagawang cabinet revamp. Ba't ko gagawin yun? At
Wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Sinabi rin ng Pangulo na nagpapatuloy ang maigting na pagsusuri sa performance ng kanyang gabinete at mga pinuno ng iba't ibang ahensya. Nasa Qatar ngayon si Vice President Sara Duterte para dumalo sa iba't ibang aktibidad kasama ang Filipino community. Dumalo po sa isang misa ang Vice Presidente kung saan mainit siyang sinalubong ng mga overseas Filipino workers. Nakatakda ring bumisita ang pangalawang Pangulo sa isang health center kung saan ilang Pilipino ang nagtatrabaho. Kasama ni Vice President Duterte sa Qatar si Senator Amy Marcos na inimbitahan daw niya para sa isang pagtitipon ng mga Pilipino roon. Pagkatapos sa Qatar, nakatakda ring bumisita ang Vice Presidente kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa the Netherlands. Sa June 4, inaasahang babalik ang Vice Presidente sa Pilipinas. Aminado ang Department of Education na malaking problema pa rin ang backlog ng mga hindi pa naitatayong silid-aralan. Ang ilang guro nag-aalala sa epekto nito sa pagkatuto. Saksi si Mariz Umali. Nagsisimula na muling mag-enroll para sa nalalapit na pasukan ng mga estudyanteng ito dahil pasukan na ulit sa June 16. Aminado si DepEd Secretary Sonny Angara na may malaki at matagal na problema na muling kaharapin ang buong sektor ng edukasyon, ang kakulangan ng mga silid-aralan. We're now at around 165,000 and growing. Kasi hindi nakakayanan nung current budget yung to meet the buong bansa kasi yung kakulangan especially sa populated areas like Region 4A, NCR, grabe yung, and all these cities actually, all over the country. Mataas ang backlog, in the thousands per city. Isa sa mga eskwelahan na kararanas ng classroom shortage, ang Batasan Hills National High School. Ang eskwelahang may pinakamalaking populasyon na estudyante sa buong NCR na aabot sa 17,000. Ang kanilang silid-aralan, nasa 92 lang. Para ma-accommodate daw ang lahat ng estudyante, hindi na muna tatanggap ng grade 12 enrollees at magpapatupad sila ng shifting ng klase. Ang resulta, 2 hanggang 3 araw lang kada linggo ang face-to-face classes habang ang natitirang araw ay asynchronous na o online learning. Hindi kumpiyansa rito maging ang kanilang assistant to the principal for the curriculum. Since ang ating mga junior high school or high school students ay supposed to be more on face-to-face. Yung actual learning ang kailangan natin. Performance outcomes ng mga bata babagsak. Deteriorate talaga. Yun ang magiging effect. Ganito rin ang tinatutupad na sistema ng Justice Cecilia Muñoz Palma High School. Kaya ang kanilang mga estudyante nag-aalala. Mahirap po kasi may mga nami-miss po kaming lessons. Marami pong lessons po kaming nalagpasan. Tulad po nung sa ASP po, may isang buong module po kaming hindi po na lesson. Kaya po nung in terms of exam, may mga hindi po kami na review po. Ang hirap po mag-thrive if kulang-kulang po yung lessons. Ang kaso tinapyasan pa ng mga mambabatas sa pondo ng DepEd nitong 2025 na aabot sa 12 bilyong piso dahil sa umano'y low fund utilization. Ang tanong, kailan pa makapagpapatayo ng karagdagang mga silid-aralan sa ganitong sitwasyon? It will take us 30 years probably if we work on the current budget. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Naniniwala si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na dumaan sa backdoor exit sa Tawi-Tawi si Attorney Harry Roque. Pinabulaanan naman ni Roque ang aligasyong mayroon siyang multiple passports. Saksi, si Salima Refra. Sa gitna ng paghahain ng reklamong human trafficking dahil sa pagkakaugnay umano niya sa scam hub sa Porac, Pampanga, tahimik na nakalabas ng bansa noong 1 taon ang dating tagapagsalita ng Duterte administration na si Attorney Harry Roque. Palaisipan noon kung paano nakaalis si Roque na hindi namamataan ng mga otoridad kahit pa may inisyong Immigration Lookout Bulletin Order laban sa kanya. Nasa inspeksyon ng immigration area ng NAIA kanina si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Anya, nag-backdoor exit si Roque nang nakalis ito ng bansa. Sa Tawi-Tawi dumaan yan. Tapos sir, saan siya nagpunta? Malamang nagbangka o nag-speedboat papuntang Malaysia via Sipadan and Sabah. Nakumpirma na lamang ang lokasyon ni Roque nang maghain na ng counter-affidavit sa Konsulado ng Pilipinas sa Abu Dhabi, United Arab Emirates noong 1 taon. Sunod na siyang namataan nang maaresto na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, sa the Netherlands, kung saan meron siyang asylum application ngayon.
May warrant of arrest si Roque ngayon para sa non-bailable na kasong qualified human trafficking, bunsod ng niraid na scam hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Sabi ni Remulla, pinapakansela na nila ang 2 hanggang 3 passports na hawak umano ni Roque. Parehong regular passport. Di bali sana, kung official pa rin siya, meron siyang diplomatic tsaka meron siyang regular. Ang alam namin, meron siyang 2 regular. At least, 2. Same name, sir? Same name. Very similar. Or maybe a difference in baka middle initial o kaya second name niya, hindi natin alam. Papahalukay namin yan. Kasi hindi dapat ginagawa yan. Sa isang pahayag, tinawag naman ni Roque na fake news ang sinasabi ng Administrasyong Marcos na meron siyang multiple passports. May isa raw siyang ginagamit na regular passport dahil puno na ang nauna niyang pasaporte. Kanselado na raw ito habang ang kanyang kasalukuyang passport hawak na ng Dutch authorities bilang bahagi ng kanyang asylum process. Hindi na rin daw niya ginagamit ang kanyang diplomatic passport dahil matagal na raw siyang wala sa gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, ang inyong saksi. Pumanaw na po ang veteranong singer-composer at OPM icon na si Freddy Aguilar. Siya po ay 72 taong gulang. Ang sa dating partner ni Ka Freddy na si Josephine Quiepo sa panayam ng programang Fast Talk with Boy Abunda. Binawian ng buhay ang mga awit sa Philippine Heart Center dahil sa multiple organ failure. Inilibing na po si Ka Freddy ngayong araw sa Manila Islamic Cemetery. Kabilang po sa mga awiting pinasikat ni Ka Freddy ang Anak, Ipaglalaban Ko, Estudyante Blues at Bayan Ko. Mga kapuso, ilang lugar pa rin sa Visayas at Mindanao ang napeperwisyo ng malakas na ulan at baha. Sa Datupiang, Maguindanao del Sur, isinakay na sa bangka ang isang bangkay para maihatid ito sa huling hantungan. Ating saksihan. 8 barangay sa Iloilo City ang binaha, bunsod ng malakas na ulan. Sa subdivision na ito sa barangay Tagbakaro, umabot ng lagpas tuhod ang tubig. Nakogit nga perwisyo kay hindi kami nikaagit pagid choice malusong ito. Gitugran ko. So ano desisyon niyo, sir? Noy, sa ilo na lang. May evacuate lang na basta magupa ang tubig. Umabot sa 125 mm ang accumulated rainfall sa lungsod at probinsya ng Iloilo sa loob ng 24 oras. Isa naman sa tinitignan dahilan ng pagbaha ang nagpapatuloy na konstruksyon sa Buntatala Creek. Pinapadalom. So maybe may mga tampok o may mga ilang trap. That's why nga hindi flow dali-dali ang tubig. Inaksyonan ng Barangay Council ang problema kaya unti-unti nang humupa ang baha. Sa bayan ng Leganes, Iloilo, mabagal ang takbo ng mga sasakyan sa kalsadang sakop ng Barangay Kagamutan Norte at sa harap ng Leganes Central School dahil sa pagbaha. Ayon sa MDRRMO Leganes, umabot sa 6 na barangay ang binaha simula 6 p.m. ng May 26 hanggang 1 a.m. ng May 27. Dahil sa pagbaha sa Datupiang, Maguindanao del Sur, kinailangang isakay sa bangka ang isang bangkay para maihatid dito sa huling hantungan. Ayon sa uploader ng video, namatay ang kanyang tiyuhin noong May 24 sa kasagsagan ng pagbaha sa kanilang lugar. Dahil mataas pa rin ang tubig kahapon, humiram na lang sila ng bangka sa MDRRMO Datupiang para doon isakay ang kabaong ng namatay. Nananatili namang walang kuryente at tubig sa ilang lugar sa Don Marcelino at Jose Abad Santos sa Davao Occidental, bunsod ng naranasang masamang panahon mula pa noong nakaraang linggo. Ayon sa Davao del Sur Electric Cooperative Incorporated, pahirapan ang pagpapabalik sa supply ng kuryente sa mga apektadong lugar dahil sa kawalan ng signal. Hindi rin daw madaanan ng ilang kalsada dahil sa pagguho ng lupa. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ at localized thunderstorms ang nagpaulan sa Visayas at Mindanao. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Malapit na po ang finale ng GMA Prime Series na Mga Batang Riles. At ayon sa mga bida, mamimiss nila ang isa't isa dahil matagal na panahon din silang nagsama-sama sa taping. Nalungkot agad po ako nung nalaman kong malapit na magtapos. Kasi wala lang, parang bumalik sa akin yung mga memories na mga nagawa namin from the start. Siyempre iba yung samahan na ito na nasa set kayo,
yung mga ganap nyo during, after. Hindi pa ako prepared kasi araw-araw ko iniisip na parang nababawasan yung araw na magsasama kami. Masakit kasi nakasama ko na yung mga totoong brothers ko. Na-enjoy ko talaga yung pagkasama namin. Sa pagtatapos ng serye, plano rin ng cast na makapagbakasyon sa ibang bansa. Sa ngayon, focused muna sila sa nalalapit na finale ng serye na hitik sa aksyon at sorpresa. Matapos mag-counterflow ng multicab, sumalpok dito ang paparating na motorsiklo sa Cebu City. At sa lakas ng impact, tumilapan ang rider at agad binawian ang buhay. Nasugatan naman ang driver ng multicab na nasa kustudiya na ng Traffic Enforcement Unit sa Cebu City. Walang pahayag ang driver. Pero ayon sa anak ng biktima, humingi ng tawad ang driver at nangakong magbibigay ng tulong sa pagpapalibing sa ama. Mahaharap ang driver sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Sinalakay ng mga pulis ang isang opisina sa Antipolo City, Rizal na sangkot umano sa illegal investment scheme at nambibiktima ng mga dayuhan. Ang sa PNP Anti-Cybercrime Group, naabutan nila doon ang 70 empleyado at isang menor de edad. Wala silang pahayag at sinusuri na ang mga naiwang computer para makakalap ng ebidensya. Noong nakaraang taon pa raw, isinailalim sa surveillance ang nasabing opisina kasunod ng reklamo ng isang Australian national. Isa po sa mga itinuturo sa mga bata, maging masunurin. Pero itong kinagigiliwan sa Ilocos Norte dahil sa pagiging obedient, hindi po bata, kundi baboy. Sumulikan, Rabin! Larsam! Kadalugan! Yan po si Maku na dali-daling umuwi sa kanilang bahay nang iutos ito ng kanyang among si June. At tila lahat daw ng sabihin ni June ay pinapakinggan at sinusunod ni Maku, lalo na kapag oras na ng pagkain. Ang teknik raw ay laging kausapin ng alagang baboy na huwag lumayo, maglikot at lagi lang mag-behave. Abot hanggang langit ang makapal at maitim na usok matapos ng pagsabog sa isang chemical plant sa China. 5 ang patay habang 11 ang sugatan ayon sa news agency roon. 6 naman ang nawawala. Ayon sa ilang residente, ramdam ang pagsabog kahit ilang kilometro lang ang layo mula sa planta. Nabasag din ang salamin ng ilang gusali. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng pagsabog at iminungkahi rin ng mga otoridad ang pagsusuot ng face mask sa lugar. Ramdam na ramdam ni Andrea Torres ang pagmamahal ng kanyang fans. Isang surprise birthday party ang inihanda nila para sa aktres. 35 years old na si Andrea at nagpasalamat naman si Andrea sa fans na lagi raw nandyan para suportahan siya. Malapit nang mapanood si Andrea sa seryeng Akusada sa GMA Afternoon Prime. What happened, baby? Why are you crying, baby? Yan po ang tanong ng inang si Sandy sa kanyang baby boy na si Light. Pero meron palang twist ang pag-iyak. Why are you crying? Why are you crying? Why are you crying? Why? Ayun naman pala, it's a prank! Ang kwento ni Mommy Sandy, hindi likas na iyakin ang 2 taong gulang na si Baby Light. At madalas rin daw may mga pakulo ang anak na sadyang palabiro kaya laging handang kumuha ng video ang kanyang ina. Patok sa netizens ang video na may halos 19 million views na ngayon. At sabi pa nga ng ibang netizens, bigyan na si Baby Light ng acting award. Pwede nang mag-audition si Baby. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!
kayo maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.